Iakyat naman si Junjun sa taas. Opo, ma'am. Patulugin mo na, ha? Pag-usapan natin to. Wala na tayong dapat pag-usapan. Will you please listen? Tapos na ako makinig at ayoko nang makinig. Kung pipilitin mo akong sumunod sa kagustuhan ng mga magulang mo, mananatili akong bingi. Eh, anong gagawin ko? Hindi ko alam! Hindi ko hawak ang pag-iisip mo! Alam mo, Mike, matalino ka eh. Bakit hindi mo gamitin ang utak mo at isipin mo kung anong tama't dapat mong gawin? Anong tama? Anong dapat kong gawin? Ha? Alam mo, kung magsalita ka, parang napakadali ng lahat eh. Hindi madali sa akin! Alam mo ba nararamdaman ko pag nakikita ko si Junjun? Ha? Iniisip ko na parang may kulang sa akin eh. Parang may mali. Na isa ako malaking talo. Na lahat ng pinaghirapan ko mapupunta sa wala. Alam mo ba nagagawa niya sa aking pagkatao? Sa aking pagkalalaki? Ha? My God, Selena! Nandito na ako! Hindi ko matatanggap na mabigo dahil meron akong isang anak. Mike, na may anak kang isang... na ikinahihiya mo. Na kaya ng konsensya mong pagkaitang katulad ng mga magulang mo. Na gusto mong itago. Dahil baka masira ang magandang pangalan ng mga Esquivel na kinikilala at tinitingala ng lahat. Maramot kayo! Maramot kayo, Mike! Pare-pareho kayo makasarili! Ito ang kinagisnan ko, Selena. Ito ang pagkatao ko. Mag-asawa man tayo, hindi mo na mababago yon. Kung hindi man tayo pareho sa ating paniniwala, gawin mo na ang gusto mong gawin. Wala ka maasahan sa akin. Wala akong mabibigay. Hoy! Tigil! Hoy! Tigil! Hoy! Bilisan niyo pa! Emma, mula ho talaga kaming nakita. Eh, dito lang naman kasi kami napunta eh. Nandun pa naman yung lisensya ko, yung mga credit cards ko. Yung passport ko nandun din. Eh, wala po talaga eh. Yaya, sigurado ko bang dito mo naiwan? Baka naman nandun sa kotse. Tignan mo nga. Miss, sa inyo po ba ito? Oh, sa akin nga to. Importanteng gamit pa naman yung mga laman nito. Thank you, ah. Kasi po naiiwan niyo dun sa upuan ninyo eh. Sabihin mo sa parents mo, binigyan kita ng premyo kasi honest ka, ha? Maraming salamat po. Maganda ang pagpapalaki sa'yo ng nanay at tatay mo. Huwag ka magbabago, ha? Alam mo kaya nga ako napasok sa ganitong klaseng trabaho eh. Merong isang babaeng negosyanteng madala sa probinsya namin noon. Meron nga daw siyang kumparing direktor na pwede niya nga raw akong pakilala doon dahil nga raw maganda ako.
Eh, yun pala, ibinenta na nila ako sa kasa. At yung sinasabi niyang direktor, customer na pala. Bata pa ako, patay ng tatay ko eh. Nanay ko naman, namatay sa sama ng loob ng malaman niyang nangyari sa akin. Hindi ka na naghanap ng ibang trabaho? Kapag natilamsikan ka na ng putik, natuto ka na rin maglunoy sa pusali. Siya nga pala, saan ka ba nakatira? Malapit sa eskwela namin. Bed spacer ako. Ayos na yung problema ko sa itong enrollment na to. Problema ko na lang yung sa susunod na semester. Gusto mo sa akin ka na lang tumira? At kung gusto mo rin, pati pag-aaral mo, sagot ko na. Ako? Ano naman akala mo sa akin? At ano naman ang kapalit nun? Ang aking... Hindi pwede. Hindi ko kaya. Masyado ka naman conceited. Prangka lang ako. Kapag pala disenteng kasama mo, feeling mo disente ka na rin. Kagaya ng mga ilaw na yan. Alam mo, dati-dati hindi ko pinapansin yung mga yan eh. Ngayon parang maganda. Alam mo, pwede nga ako ma-in love sa'yo. Kasi okay sa akin ang mga type mong ganyan eh. Kahit nasaksakon ka ng yabang. Gusto mo, try tayo? Pag pareho tayong na-in love sa isa't isa, edi okay. Kapag naman hindi, edi you go, I go. Naku, Des. Di ba sinabi ko sa'yo kanina? May girlfriend na ako. Eh, ano naman ang iisipin nun? O ano? Tara na. Diyan ka yata eh. Dito ako. Sandali! Huwag mo naman akong basta iwanan dito. Pambihira ka talaga, oh. Baka mamaya pagkamalan pa akong dito. Ihatid mo naman ako sa bahay. Total, ako na magbabayad ng pamasahe mo, eh. O sige.